Ito na nga ba ang pinakamadugong bakbakan na mararanasan ng Black Bulls dahil sa kanilang kalaban na mas malakas pa daw kaysa sa isang Supreme Devil. At mukhang mahihirapan talaga si Asta na makabalik sa Clover Kingdom sa ganitong sitwasyon ng Black Bulls. Dahil sa chapter na ito ay masasaksihan natin kung paano dinodominate ni Damnasio ang Black Bulls na hindi man lang nahihirapan. At mukhang first time itong mangyari sa Black Bulls mga lods dahil alam naman natin kung paano sila lumalaban kapag magkasama. At masasaksihan din natin kung gaano kalakas ang espada ni Damnasio na nagbibigay ng utos sa lahat. At ang pag-discover niya kung bakit nasusustain ng bawat member ng Black Bulls ang damage na kanilang natatanggap. Kaya sa pagkabagsak ni Gray at Gauche ay para silang ninakawan ng lakas. At makikitang silang lahat ay nag-fall apart. At ang lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa chapter na ito mga lods. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel for more videos. Dahil magsisimula na tayo mga lods. Kaya skip na natin yung recap mga lods upang makapag-start na tayo kaagad. At kung hindi mo pa napapanood ang huling chapter ay ilalagay ko yung link sa description. Pati na rin yung kadugtong sa huling episode ng anime which is ang episode 171. So without any further ado, let's go! Sa huling chapter nga ay nakita nating sinalubong ng Black Bull si Damnasio upang pigilan ito sa binabalak nitong pagwasak sa Door of Destiny para ma-prevent yung pagbalik ni Asta sa Clover Kingdom. Kaya sa pagsisimula ng chapter ay nag-flashback kung saan nakikita ng Witch Queen ang nangyayaring pagwasak ni Lucius Socrates sa Clover Kingdom using her bolang kristal. Sinabi ng Witch Queen na ipinapakita daw sa kanyang hula na kapag magpapatuloy ang ginagawa ni Lucio sa Clover Kingdom, ang buong mundo ay mawawasak. Kaya gulat na gulat nga itong sina Magna at Lux sa mga sinasabi ng Witch Queen. Tugon naman ni Vice Captain Nak na kahit winawasak ni Lucius ngayon ang Clover Kingdom, ay hindi pa rin ito nagsasayang ng oras na burahin si Asta ng maaga. At mukhang sa ipinapakita sa mga galaw at plano ni Lucius ay parang si Asta ang pinakamahalagang susi upang talunin siya. Kaya kahit anong mangyari ay dapat maging successful ang pagbukas ng Door of Destiny upang makabalik si Asta sa Clover Kingdom. Dahil siya lang ang nag-iisang taong hindi nakikita ni Lucius sa future. At ito yung dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Lucius na makabalik si Asta. Dagdag pa ni Vice Captain Nak, upang maging successful ang pagbukas ng Door of Destiny ay dapat nilang pahabain ang oras. However, si Damnasio daw ay mas malakas pa kaysa sa isang Supreme Devil. Kaya kailangan nilang protektahan ng Door of Destiny kahit buhay pa nila ang kapalit. Pagkatapos ay lumabas na nga yung Black Bulls upang salubungin ang grupo ni Damnasio. Hindi nagpakampante ang Black Bulls dahil nga mas malakas pa kaysa sa isang Supreme Devil ang kanilang kalaban. Kaya't nag-transform agad ang lahat sa kanilang ultimate magic form. Agad nag-cast si Damnasio ng magic spell, Skill Dominate, upang paliitin o pahinain ang magic ng Black Bulls. Subalit, agad sinangga ng Black Bull base ni Henry at hinigop ang magic spell na pinakawalan ni Damnasio gamit ang kanyang magic absorption. Gamit ang pinagsamang magic ni Gordon at Henry, ang magic skill ni Damnasio ay kaya nilang i-oppose ng ganun lang kasimple. Subalit hindi inaasahang si Damnasio ay nagpalabas ng isang espada at mukhang ang espada na ito ay pinapalakas ng pagiging paladin ni Damnasio dahil mayroon itong nakaukit na Paladin's Guardian Angel. Kasabay niyan ay kanyang sinabi ang espada na ito ang hahatol sa kanila at mukhang wala dito yung sinabi sa spoiler na ang pangalan ng espada ay Sword of Michael. Pagkatapos ay nag-unleash ng cross-slashing attack si Damnasio gamit ang kanyang espada. At mukhang napakalakas talaga ng espada na ito mga lods dahil hinati niya ito ng 4 na parte at yung cut ng espada ay hindi pangkaraniwan dahil habang hinahati ito ay sabay-sabay dinudurog ang Black Bull base ni Henry. Hindi kinaya ni Henry ang lakas ng espada ni Damnasio kaya bigla itong nag-collapse sa pagkawasak ng kanyang Black Bull base. Sinabi ni Damnasio na kapag ang kanyang scale ay walang sword, ito ay walang kapangyarihan. Kumbaga, ang ibig sabihin niya siguro dito mga lods ay hindi niya kayang mag-destroy ng kalaban. At kapag ang sword ay walang scale, ito daw ay karahasan. Sa makatuwid, kapag pinagsama niya yung dalawa, ito daw ay magbibigay ng utos. Biglang dumating si Gray at hinawakan sina Gordon at Henry upang bumalik ang kanilang lakas. Gamit ang transmutation magic ni Gray ay kaya niyang mag-heal ng sugat.
Tugon naman ni Gordon at Henry kay Damnatio na kahit anong mangyari ay hindi niya mapipigilan ng kanilang magic absorption. Si Vice Captain Nak ay biglang sumigaw habang nag-transform into Devil Union. At mukhang hindi lang isang devil ang kanyang ginamit dahil may mahaba itong kuko at parang pinagsama itong mode Canis at Phyllis na may ability na tinatawag na Pack na kayang gumawa ng shadow clone at ang Phyllis naman ay mayroong agility na napakabilis na reflexes at makikitang handa na nga si Vice Captain Nak sa bakbakang magaganap. Habang umaatake ang Black Bulls, ang mga Guardian Angel ni Damnatio ay nag-unleash ng light magic. Hindi naman nahirapan ng Black Bulls na sanggahin ang mga ito dahil sa sealing magic ni Sekri at sa counter trap magic ni Zora. Habang tumatagal ang labanang nagaganap ay biglang natamaan ng light magic sina Magna at Lack habang inaatake nila ang isa sa mga Guardian Angel. Nagtagumpay sina Magna at Lack na wasakin ang dalawang Guardian Angel, subalit nagkaroon naman sila ng napakatinding damage. Ika nga ni Morris na yung Guardian Angel ni Lucius Socrates ay magsisilbing batas sa bagong mundo na gagawin ni Lucius. At hindi basta-basta ang kapangyarihan ng mga Guardian Angel dahil kaya nitong gumamit ng multiple magic attributes. Nagawang maitabi sa gilid ni Magna at Lack ang dalawang Guardian Angel upang mapakawalan ni Zora kay Damnatio ang kanyang kamao na nagtataglay ng light magic na naabsorb niya kanina. Kaya gulat na gulat itong si Damnatio at hindi makapaniwala na nagawa nilang makalapit sa kanya. Ginamit niya ang kanyang espada upang atakihin sina Vice Captain Nak at Zora. Kaya ang ataking gustong pakawalan sana ni Zora ay hindi tumama. Sa halip ay natamaan pa silang dalawa ni Vice Captain Nak ng slashing attack gamit ang espada ni Damnatio. Kaya makikitang napasukan ng dugo sina Vice Captain Nak at Zora. Hindi pa rin tumigil ang apat na Magic Knight ng Black Bulls kahit napakatindi na ang pinsala na kanilang natatanggap galing kay Damnatio. Nagtataka si Damnatio na bakit gusto pa rin nilang magpatuloy sa isang suicidal na atake kahit alam nilang magkakaroon lang sila ng damage sa kanilang ginagawa. Biglang naibaling ang kanyang focus kina Gauchi at Gray at napaisip nga siya na dahil daw kay Gray kaya nagawang manumbalik ang lakas ng lahat at dahil kay Gauchi kaya dumadami ang bilang ni Gray. Kaya kung napapansin natin mga Lods na palaging nasa likod si Gray sa bawat member ng Black Bulls at hindi lang ito isang beses na ipinapakita na ganitong combo magic ni Gray at Gauchi. Ipinapakita din ito sa laban nila kay Dante at sa laban nila kay Morris. Subalit, ang kaibahan lang ngayon, yung transformation magic ni Gray noon ay naging transmutation magic na ang ibig sabihin, yung transformation ni Gray ay nagiging reality. Kaya nagagawang makapag-heal ni Gray gamit ang transmutation magic. Biglang lumitaw ang maliit na timbangan ni Damnatio at bigla itong nag-teleport sa isang nakatayong tupa ni Charmy na may daladalang chokes to go. Sinabi ni Damnatio sa isang tupa na siya daw ang tunay na Gray. At pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang scale magic upang paliitin ang tupa at hindi nga siya nagkamali dahil nasa loob ng tupa ang tunay na Gray. Kaya sobrang takot ni Gray nang nakita niya si Damnatio habang hawak-hawak niya ang lechon manok na hawak kanina ng tupa. Hindi napigilan ni Magna na mapasigaw sa pangalan ni Gray sa sobrang pag-aalala. Kaya biglang lumitaw ang salamin ni Gauchi sa tabi ni Gray at inihanda ni Damnatio ang kanyang espada. Nag-unleash si Damnatio ng slashing attack gamit ang kanyang espada, subalit biglang pumagitna si Gauchi sa harap ni Gray kaya't sa sobrang lakas ng slashing attack ni Damnatio ay tumagos yung atake at silang dalawa ay natamaan. Lumipat yung scene kina Fenral at Vanessa na makikitang sobra itong nagmamadali na buksan ang Door of Destiny habang sinasabi ni Vanessa na bilis-bilis, hindi sila dapat sumusuko. Bumalik yung scene kung saan makikitang magkatabing nakahandusay sina Gray at Gauchi at mukhang sobrang fatal ang kanilang sugat na natamo. At sa puntong ito, sa pagkawala ng magic ni Gray, ay para silang ninakawan ng lakas at makikitang silang lahat ay nag-fall apart dahil sa napakatinding sugat na kanilang natatanggap kanina. Pagkatapos ay lumipat yung scene sa lugar ng Land of the Rising Sun, kung saan nakikita ni Ryudo Ryuya ang nangyayaring labanan sa Witch's Forest. Habang nakikita ni Ryu ang nangyari, ay bigla niyang nasabi na dito na yata magtatapos. Kaya sobrang nag-aalala si Asta sa mga sinasabi ni Ryu at tinanong niya ito kung okay lang ba silang lahat at hindi makasagot si Ryu kay Asta. Kaya't mas lalong nag-aalala si Asta sa kanyang mga kasamahan na nakikipaglaban para sa kanya.
Pagkatapos ay ipinakita ang nanlilisik na mata ni Sekri Swallowtail at ginamit niya ang kanyang sealing magic habang si Damnatio ay napatingin sa Black Bulls. Biglang ipinakita ang tumutulong dugo sa tubig at heto na nga mga lods, gamit ang sealing magic ni Sekri ay kanyang isinara ang lahat ng sugat na natamo nila kanina gamit ang mana method. Kaya kung makikita ninyo mga lods ay napakaraming rune array sa kinatatayuan nilang lahat at mukhang hindi pa tapos ang laban na ito kahit duguan, habang si Magna ay sinasabing hindi pa sila tapos. At mukhang magkakaroon ng magandang entrance si Asta mga lods at palagi tayong binibitin bawat chapter. At dito lang nagtatapos ang ating kwento sa chapter 9.